Isang mapagpala at mabiyayang araw ang sumasa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, mabuti nandito ka. Sabi mo sa kanya sa Ingles, I'm happy you're here. Sabi mo sa kanya, sana ikaw din happy, andito ako. At sabi mo sa katabi mo, alam mo ba na ikaw ay munting liwanag? Ikaw ay liwanag sa dilim. Ituring ang iyong sariling tagahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Kampanang yayanig sa bawat nilalang, magigising ang lupang kulang sa dilim. Ikaw ang magsasabing, kaya mo to! Tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo, isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag. Oh, oh, oh. Whoa, whoa, oh. At sa paghamon mo sa agos ng ating kasaysayan, uukit ka ng bagong daan. Oh, oh, oh. Ikaw ang aawit ng kaya mo to, isang panalangin sa gitna ng gulo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag. Salamat po sa pakilala sa akin. Sigurado kong marami pang baka first time ako makikita na baka nasa shock. Speaker ba natin yan? Mukha adik ka. Mukhang rakista. Sorry po, hindi po ako mukhang rakista. Rakista talaga ako. Pero ako po ay isang guro sa halos mahigit 4 na dekada na. 43 years old na, 43 years na po akong edukador. Kaya siguro ang tanda na pala nito. 43 years, teacher na. Nagsimula po ako magturo 3 years old, kaya 46 lang po ako ngayon. Hindi lang po ako naging teacher, naging principal pa ako. Tanong nyo, paano nangyari yun? Tanong nyo. Nanay ko may-ari ng school. Pero nag-aaral naman po ako, nagpilosopiya po ako sa UST. Kaya, tapos ang theology ko po ay sa Don Bosco. At ako po ay nag-aaral ng marami pang mga kung ano-anong kurso. Pero ang pinakamatagal ko pong ginawa
ay ako din po ay isang lay preacher kasama ni Brother Bo Sanchez ng Light of Jesus Family ng The Feast. Mahigit 20 taon na po kami. At sigurado kong mas kilala niyo si Brother Bo. Pero totoo po yun. May panahon sa buhay ko na sa umaga, teacher ako, sa gabi, rakista ako. Kaya nung naging preacher ako, hindi na pinagupitan ni Brother Bo yung buhok ko. Sabi niya, tuloy-tuloy mo na yan para lalo kang maka-attract ng mga kabataan. At makita nilang pwede din. Pwede din. Kaya ako binansa ganyang rocker preacher. Pero marami din po ako mga ginawa sa buhay ko bukod sa pagiging musikero. By the way, ako po yung front act ni Cap Freddy Aguilar. Kilala niyo pa tsak si Freddy Aguilar, hindi ba? Oo, namatay na Muslim. Pero matagal pong Katoliko yun. Magkasama kami ng maraming taon. Alam niyo ba yung front act? Yung pag wala pang tao, ako muna. Pag marami, natatawagin na siya. Ayun po. Pero marami po akong ginawa at ginagawa. Sa katunayan, sa aming community, sa Light of Jesus Family, ako po, bukod sa nagpipreach ako tuwing linggo sa PICC, bukas, kami ni Brother Bo, ako po ang in charge sa mga feast, ang tawag sa aming gawain, sa labas ng Manila, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya umiikot po ako ng buong bansa linggo-linggo, halos linggo-linggo. At ako din po ang in charge sa mga feast sa government. Kaya po may kinalaman yung aking ibabahagi sa inyo. Nagtayo tayo ng mga prayer gatherings sa gobyerno. Kaya pababahagi ko sa inyo yan. Dahil ako din po ay matagal na naging World Bank consultant ng Office of the President. Nakatatlong administrasyon na po ako mula kay Pinoy, kay Duterte at kay Marcos hanggang ngayon. Ako po yung sa Values Formation, sa Integrity Management Program. Hindi naman po ako nasa gobyerno pero sa ngalan po ng opisina ng Pangulo, sino mang Pangulo yon, ay ako po ay nagpapatuloy na magbigay ng mga panayam tulad na ito tungkol sa pagbabago. Dahil hindi po tayo dapat sumuko. Marami na kaagad ang nagtatanong, may pag-asa pa ba? Ano ba ginagawa? Nako. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Tanong nyo, bakit? Palaging may liwanag sa dilim. Yan ang sinabi ni Jesus. At kaya din kami kumanta at tumugtog ng kapatid kong si James. Kami po ay mga recording artist po ng Poly East Records. Ay para din sabihin, hindi lang po kami ang kakanta at sasayaw at gagalaw. Kayo po din. Kaya patatayuin ko po kayo. Tayo tayong lahat. At itatanghal po natin na tayo ay mga liwanag, munting liwanag. Tatawagin ko din yung kasama namin, si Brother Christian. Ayan, baka napapanood yung kami sa YouTube o sa TikTok o sa FB. Ayan po ginagawa namin. Ngayong araw na ito, itanghal na natin. Sabihin yung lahat, this little light of mine, I'm gonna make it shine. Ulit, this little light of mine. Lagyan ng konting indayo. I'm gonna make it shine. Isa ma, this little light of mine, I'm gonna make it shine. Make it shine. Make it shine. Make it shine. Iyon. Tayo liwanag, lalo na sa kadiliman eh. At paano tayo magliliwanag? Itong tatlo. Dapat may joy, may peace, at may love. Ayan. Sabihin nyo lahat, this joy that I have, the world didn't give it to me. Tapos, this peace that I have, the world didn't give it to me. This love that I have, the world didn't give it to me. The world didn't give it, and the world can take it away. Are you ready? Pag-isahin na natin po, joy, peace, love. Mga anak ng Diyos, mga munting liwanag ni Jesus, are you ready to shine? Here we go! 1, 2, 3, and... One more time! Oh, put your hands in the air! This little light of mine, I'm gonna make it shine. This little light of mine,
I'm gonna make it shine. This little light of mine, I'm gonna make it shine. Make it shine. Make it shine. Make it shine. Come on, put your hands in the air. This joy that I have, the world didn't give it to me. This peace that I have, the world didn't. This love that I have, the world didn't give it to me. The world didn't give it. The world didn't give it, and the world can't take it away. Come on, everybody, this little light of mine. What are you gonna do? There you go, one more time. This little light of, let me hear you. Beautiful. This little light of mine, I'm gonna make it shine. Make it shine, make it shine, make it shine. One more time, make it shine. Make it shine, make it shine, make it shine. Give me a finale. Make it shine. One more time. Make it shine. Ano gagawin nating lahat? Make it shine. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kita mo? Nagliliwanag ka na. Palakpakan uli natin ang Panginoon. O bago kayo mo po, itanghal natin ito. Bakit ba tayo narito? Bakit tayo nagpapatuloy sa ating gawain sa kabila ng mga pagsubok? Sabi ng Panginoong Jesus yan Matthew 5:14-16. Basahin natin lahat. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Sabi nyo nga, cannot be hidden. Sabi ni Father kanina, di ba, hindi pwedeng magtago, hindi pwedeng walang pakialam. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, sa mataas, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sa madaling salita, you need to shine your light, the light of Jesus, lalong-lalo na sa panahon ng krisis, sa panahon ng kadiliman, at sa panahon ng pagsubok. Alam nyo, pag madilim, brown out o gabi, isang sindi lang ng kandila, malulupig na yung dilim. Liliwanag na. Kaya lang, tulad ng sinasabi, hindi ka nagsindi ng kandila para ilagay mo sa ilalim. Pakikita mo yun upang magliwanag ang Diyos sa pamamagitan mo. Bago pa kayo mo po kasi lalo na pag panahon ng pagsubok, ng krisis, hindi ka pwedeng sa gitna. Hindi pwedeng neutral. Ako lang ba may sabi niyan? Revelations 3. Bago yun. Ano ba yun? 3:15-16. Sabi sa aklat ng pahayag, I know your deeds. Parang galit yung nagsasalita nito. Si John ang sumulat yan, di ba? You are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. Because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Naku po. Presumably, ang Panginoong Jesus nagsasabi niyan, sabi niya, hindi ka pwedeng maligamgam. Kung mainit ka, mainit. Kung malamig ka, malamig. Hindi pwedeng gitna-gitna. Pag ganun daw, isusuka ka. Si Dante Alighieri, kilala nyo? Yung sumulat ng Divina Commedia, Divine Comedy. Ano sabi niya? The hottest place in hell, grabe, yung pinaka mainit daw na lugar sa impyerno, ay nakareserba saan? Sa mga neutral. Lalo na in times of great moral crisis, sa mga walang pakialam, nagkakagulo na.
Apathetic ang tawag dun eh. Ha? Hindi daw dun sa mga, baka makasalanan yun. So, pero hindi eh. Mas malalang kasalanan daw yung wala kang pakialam. May kapitbahay kami, ngayon wala na siya. Pero hindi ko makalimutan, ang sipag niyang naglilinis ng kotse. Sa labas, pinanonood ko siya, naglilinis siya ng kotse. Ang ganda, binubuhusan niya, lilinis. Pero may isang problema. Tanong niyo ano? Katabi lang niya, katabi niya, yung pamangkin niya, binubugbog. Kitang-kita ko, biglang binubugbog. Nung binubugbog, alam niyo ginawa nung naglilinis ng kotse? Tanong niya ano? Naglilinis pa rin ng kotse. Hindi ako nagbibiro. Kaya nagulat ako dun sa nang bubugbog, pero mas nagulat ako, tsuhin niya, binubugbog yung pamangkin niya, walang ginagawa. Abay, siyempre, tumakbo ako. Tinulungan ka, saan ba't ka nag-aaway? Pero sinabi, may papamangkin mo yun? Naglilinis ako istorbo. Naku, kaya hindi tayo pwedeng walang pakialam. Tayo ay dapat magsilbing liwanag sa dilim. At bakit? Yan din yung title ko eh. Sabi ni Father kanina, buti nakinig ako. Hindi yan option. Responsibilidad yun. Kaya ang maging liwanag sa dilim ay ating pananagutan. Sabi mo sa katabi mo, pananagutan mo yun. Sabi mo din sa kanya, pananagutan ko yun. Palakpakan uli natin ang bawat. Supo na po tayong lahat. Ito namang mga sasabihin ko, alam na ninyo. Marami nasabi na ni Father kanina. At wala kayo ngayon dito kung wala kayong pakialam, hindi ba? Kaya kayo nandito, may pakialam kayo. Pero para pasadahan ko lang, ay binigay sa akin na alam na ninyo, ang topic kasi natin, evangelization in the socio-political sphere. Kaya, saklaw niyan, ang mga prinsipyo ng Kristyanismo sa structural, economic at political realities ng buhay. Kailangan natin may pagbabago sa sarili. Tama? Lagi nga natin sinasabi, ang pagbabago magsisimula sa sarili. Tama? Pero hindi matatapos sa sarili lang. Si Magdalena, tama-tama, nag-Easter Sunday, kasama namin si Cardinal Advincula. Nag-Easter kami sa MOA Arena. At ang palaging ebanghelyo ay si Magdalena, nakita si Jesus. Ang daming pwedeng unang pagpakitaan kay Magdalena. Makasalanan yun. Babae. Bakit sa babae nagpakita? Tanong nyo, bakit? Alam nyo yan, para kumalat agad ang balita. Pero eto yan eto, pakinggan nyo Nakita ni Magdalena si Jesus. Tulad ng dalawang naglalakad sa Emmaus, uwian na. Di ba? Uwian na sila, babalik na kasi talo na, namatay na si Jesus. Pero nagpakita sa kanila si Jesus, di ba? Sumama sa paglalakad, nung kumain sila, nakita nila. Anong pareho kay Magdalena at dun sa dalawang nakita kay Jesus? Nakita nila si Jesus, pero hindi doon natapos. Ano ginawa ni Magdalena pagkakita? Pinamalitan niya. Anong ginawa ng dalawang disipulo nung nakita? Layo ng lakad nila, ginabi na sila mula Jerusalem papuntang Emmaus. Pero nung nakita at nakilala na si Jesus, bumalik sa Jerusalem at pinamalita. So ano ibig sabihin? Mahalagang makita mo si Jesus. Pero huwag matapos doon. Ipakita mo din si Jesus sa iba. Kaya personal, pero societal din. Hindi kanya-kanya. Sa mga kapatid natin sa born again, na mahal din natin, napakahalaga sa kanila ng receiving Jesus as your personal Savior. Tayo din naman, personal Savior. Pero pinapaalala din ng simbahang Katoliko, hindi lang to personalan. Community ito. Simbahan. Kung hindi, hindi kanya-kanya na lang tayo sa bahay, di ba? Magpakabait na lang tayo at hindi. Kaya ang transformation natin ay personal conversion, pero kaisa tayo ng transformation of society. Kaya hindi option, no? Ang Kristiyanong, ang misyon ng simbahan, tayo yun, ay kasama
ang pagpapalaganap sa sangkatauhan. O baka masyadong malaki yung sangkatauhan. O at least sa sambayanan. O kung malaki yung sambayanan, at least sa iyong parokya, sa iyong barangay, sa iyong simbahan. It is the process of bringing the gospel values, such as sinabi na ni Father kanina, salamat, ha? Hindi ko na kailangan pang palawigin. Katarungan, dignidad, common good. Ito, napakahalaga sa akin ito eh. Sabihin niyong lahat, structure, system. Yan ang palagi kong talk sa gobyerno. Ilang taon na po umiikot, mula Malacanang, Congress, Senate, DOJ, the DepEd, hanggang ngayon, iniikot ko po yan. Hanggang sa kapulisan, Navy, Army. At ang lagi ko sinasabi, ang pagbabago dapat structural. Bakit? Sabihin nyo lahat ito. Hindi ko na sinama dyan, pero sabihin nyo lahat. Structure equals behavior equals habit equals culture. Halaga yun. Ang struktura, pwedeng pisikal, pwedeng sa loob. Pag hindi mo, ang struktura, inaapektuhan niya ang iyong behavior. Na pag inulit-ulit mo, magiging habit. Na pag tayong lahat naging habit, magiging culture. Kwento ko sa inyo. Nung bata ako, pag dumating ang jeep, sasakay kami ng mami ko, bata pa ako noon, nagigit-git ang mami ko. Nagkakatulakan. Habulin mo nga yung Paul, baka makita mo. Kakatulakan, ha? Bakit? Ayaw pumila ng mga tao. Siksikan. Kaya tinanong ko yung kaibigan kong professor sa UP. Sabi ko sa kaibigan kong eksperto sa anthropology, sa ugali ng mga tao. Sabi ko, ba't ang mga Pilipino? Sabi ko, pasaway. Hindi marunong. Walang disiplina. Uy, alam niyo, sagot sa akin ng professor, hindi Alvin may disiplina at marunong sumunod ang Pinoy. Tignan mo sa Subic, galing kami kahapon sa Subic. Sumusunod lahat, humihinto pag red light. Tignan mo pag nag-abroad, sumusunod ang Pinoy ay di, masunurin tayo. Bakit dito sa sarili din tayo sinusunod? Sabi ni Professor, Alvin, bigyan mo lang ng tamang istruktura. Susunod yan. Hindi ko naintindihan. May bata pa ako noon, may dumadaang jeep. Tinan nyo, Propo. Yung sabit, nakita? Sumisigaw, bawal ang sabit, bawal ang sabit. Nakalagay pa, bawal ang sabit. Sabit pa rin ang sabit. Alam niyo yung mga sumasabit, delikado yun sabi ko, kita mo, mga walang disiplina, sabit ng sabit. Tinanong ako ni Prof. Alvin, tanong mo muna bakit sumasabit. Ang sagot ko, wala nga disiplina Hindi. Alam niyo kung ano ang sagot ni Prof? Ang galing. Akala ko nagpapatawa pero nag-isip ako, Alvin, kaya yan sumasabit kasi may sabitan. Patawain, di ba? Pero totoo. The structure will encourage the behavior. At pag inulit-ulit, magiging habit at magiging culture. Alam mo kung anong gawin mo para hindi sumabit? Tanggalin mo yung sabitan. Tingnan mo kung may sumabit pa po, umandar yun, hulog sila. Gets nyo? Sa probinsya namin, hindi lang sumasabit. Sumasakay pa sa ibabaw. Pero bakit sumasakay sa ibabaw? Una sa lahat, pinapayagan ng driver. Dagdag kita Ikalawa, bakit sumasakay sa taas? Ano sagot? Nakala mo patawa pero totoo. Kasi pwedeng sakyan. Kasi sabihin ko sa inyo, structural ito Taga Bulacan po ako kaya sikat kami ngayon. Bulacan. Pero nung ako taga May Kawayan ako una, nalipat sa Marilao, dumadaan sa amin yung tren. Nadidinig ko pa. Ang problema nila sa PNR, pag dumaan daw yung tren, biyaheng Bicol, pagdating doon sa yung ibabaw ng tren, panay basura.
Kasi nga naman pag may nadadaanan, may mga informal settlers, di ba? Binabato. Walang disiplina itong mga... Ba't ang tanong mo, bakit nilalagay ng basura bukod sa walang disiplina? Bakit nilalagay doon? Kasi pwedeng tapunan eh. May mga bright boys na nakaisip. Paano natin sosolve yan? Alam niyo ginawa sa bubong? Tanong niyo ano? Ginawa nilang patusok. Magtapon kayo ng basura, ano mangyayari? Dudulas. Babagsak sa harapan mo. Hindi ka na magtatapon. Binago mo yung struktura, mababago ang behavior, ulit-ulitin mo magiging habit, magiging culture. Kaya nga sa LTO, yung desk nakabukas. Kasi doon mo ilalagay yung lagay. Kaya sabi nila, tanggalin yung desk. Tinanggal. Pero may mga bulsa, doon nilagay. Tanggalin yung bulsa. Totoo yan. Pinag-aralan nila yan. Walang lalagyan. Pati sa BIR, nung nagbibigay ako niyan, dapat kanya gawin ng automated lahat para bawasan yung pagkikita. Kaso may nauso ngayon Tanong niyo ano? GCash. Pwede na i-GCash yung lagay. Kaya sabi nila noong kasi, under the table. Nagkalakasan ng loob, over the table. Ngayon, pati yung table, sinasaba ng ilagay. Pero anong sinasabi ko? Structure. Baguhin natin yung tao, pero baguhin mo din yung struktura. Kasi kahit anong bago mo dito, pero paulit-ulit yung struktura, ulit-ulit yung problema. Balik ko dun sa nagsisiksikan. Sisingitan kami. Nagsisiksikan sa jeep. Bakit ayaw pumila? Ang titigas ng ulo. Ngayon, alam niyo ang sagot. Bakit ayaw pumila? Nung bata ako, bakit ayaw pumila? Ano sagot? Walang pilahan. Kaya nung lumaki-laki ako ng konti, may nakaisip maglagay ng tali. Hoy! Pila kayo! May tali! Yung mga madaling ma-inculturate, pumila. Pero yung mga talagang mahirap, may tali. Pasaway pa rin. Pero alam niyo din bakit? Tanong niyo bakit? Loose yung structure. Madaling lusutan. Kaya nilagyan nila ng kahoy na mataas. Ang hirap na. Pero sa ilalim dumaan. Kaya tibayan mo yung struktura, mapipilitan ng taong kumilos ng gano'n. Ngayon, tingnan niyo ito. Nakapila! Sa EDSA, kahabaan, nakapila na. Tanong nyo bakit? Papunta ng MRT yan At pagdating mo doon, isa lang ang magkakasya, bakal. Kaya mapipilitan ka dahil yung struktura, pang-isahan lang. At pag inulit-ulit mo yan, magiging yung gawa, magiging gawi, magiging culture. Tulad nito. Tadaan! Nakapila. Walang pilahan. Tanong niyo bakit? Hindi sa Pilipinas yan, sa Japan yan. Ako kumuha niyan. Pagdating nung bullet train, nung Shinkansen, alam na alam mo. Pag mga Pilipino, yung mga Hapon nakapila. Pila kayo, pila. Wala nang pilahan, nakapila pa rin. Nasaan yung pilahan? Nasaan yung structure? Tanong nyo, nasaan? Sa kakaulit-ulit nila ng mahabang panahon, pumasok na dito yung struktura. Nandito na. Yung disiplina, yung physical structure, naging internal na. Yan ang gusto nating mangyari sa ating bayan. Magsimula sa atin, pero hawahan natin ang structural change mula sa tahanan, sa barangay, at nawa sa buong bansa. At meron tayong papel doon. Sinabi na kanina ni Father, may mga methods of socio-political evangelization, formation of conscience. Ayun, andito ang kaibigan ko at kasama ko sa manglilingkod din sa Light of Jesus, si Doc Arwin.
Siya ang head ngayon ng PPCRV. At pag eleksyon, mag-usap tayo. Wala na naman mangyayari, ganun din. Walang mangyayari kung wala kang gagawin. Pag tayo sumuko, usap, form consciences. Saan ba nagsisimula yung tama, yung maling mga nakahalal? Tayo naghalal eh. Tayo naglagay sa kanila eh. Kasi pera-pera. Kaya nga, patuloy tayong magtulungan na ma-form ang conscience, mag-advokasya, mag-engage, makiisa sa iba't ibang mga organisasyon. Hindi natin kaya ng tayo-tayo lang. Ano pa? Sinabi na kanina yan. Huwag tayong hindi kikibo sa mga economic disparities. Hindi tayo against sa pag-unlad. Pero kung tinatamaan naman ang higit na nakararami, kumibo tayo. Alam niyo, ang tagal kasi natin hindi kumikibo eh. Pinag-aralan ko din yan sa psyche ng Pilipino. Ang pagiging Kristiyano natin ay mabuti. Amen? Pero minsan, quote-unquote, parang napasama din. Tanong niyo bakit? Napakamaawain natin at ang tagal ng pasensya natin eh. Tignan ninyo, 333 years sa Kastila. It took us 3 centuries para pumalag. 50 years sa mga Amerikano. 3 years sa mga... At ang tagal-tagal, mabait tayo eh. Kailangan naman maging mabait. Pero pag kailangan ng magsalita, naging kimi. Anong kimi? Ganito yan ha. Kwento-kwento lang ito. Isang araw, may kumain ng lugaw. Masarap yung lugaw dun sa lugawan na yun. Main siya. Nung kumain na siya ng lugaw, nakita niya sa ibabaw, may langaw. Wait. May langaw yung lugaw ko. Ay, naku, sorry, sir. Kinuha yung langaw, tinaktak. Wala na, sir. Yan, salamat. Kinain niya. Ang sarap eh. Kinabukasan, bumalik pa siya. Bumalik siya. Yung paborito kong lugaw. Ayan, sir. May langaw na naman. May langaw na naman. Naku, sorry. Kinuha yung langaw. Ayan. Kinain na naman niya. Abay, kinabukasan, bumalik na naman siya. Nung binigay sa kanya yung lugaw, tinignan. Wala nang langaw. Wala na. Improving. Ha? Kinain na niya. Sarap na kumakain. Nung mauubos na, medyo may matigas na malutong-lutong sa ilalim. Ipis! Ipis na! Wait a... Sir. Kumain ako ng isang araw dito. May langaw yung lugaw ko. Kahapon may langaw na naman. Ngayon, ipis! Ipis! Ano nangyari? Sagot sa kanya ng waiter, sir, sorry. Naubusan na ako ng langaw. Kaya alam niyo yung kwentong yun? Shh. Pag pinayagan mo yung langaw, at pinayagan mo ulit, balang araw, kabayo na yan, dragon na yan, tsaka ka palang papalag. Ay, nako, ito eh. Ha? Alam niyo ba, nung ako, sabihin niyo ng conservative, ha? Nung tayo nanonood ng mga noontime show noon, mga kaedad ko, mga student canteen, di ba, ma'am? Pag may mga nagkakanta at nagsasayawan, okay, di ba? Ngayon, ha? Inunti-unti tayo, yung mga dancer, abay, pababa ng pababa yung damit dito, pataas ng pataas dito, malapit na magkita yan eh. Ha? Pero walang kumikibo. Kaya, dinadahan-dahan tayo. Palangaw-langaw, hindi ka kumikibo, pumapayag ka, kaya isang araw, dragon na yung kaharap mo, di ka na makapalag. O tsaka ka palang kikibo. Yan. Ang tawag dyan, deconscientization. Tinatanggal yung konsensya mo. Kaya yung konsensya, para ding langaw yan, na nagpapaalala, pinatay mo. Para wala na. Para tuloy-tuloy na. Yan ang sabi nila sa systemic corruption. Tinanggap na kasi natin bilang bahagi ng buhay. Kaya nung sumabog na ganito pala ito, nung pa yan eh. Walang kumikibo eh. Pinayagan natin eh.
At hindi lang natin pinayagan, bahagi din tayo eh. Pag napafile ka ng income tax mo lahat naman yan ginagawa, dayain mo na yan. Total, mahirap ang buhay ngayon. Pag nahuli ka ng pulis, lagyan mo na yan, tapos tuturo ka ngayon ng korupsyon. Bahagi tayo eh. Kaya yung mga yan are little acts. Pero pag na-accumulate mo, pag masama, liit-liit na tapo ng basura, nagiging baha, nagiging landslide. Pero little na kabutihan ng pagbabago, kala mo lang nangyayari, magsindi ka ng liit na kandila, liliwanag uli itong ating bansa. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon dyan, ha? Pero challenging yan, we recognize, bakit? Sinabi na ni Father kanina, may nagsasabing, huwag nga kayong makialam, simbahan kayo. Gobyerno ito, politika ito. At ang isa pang danger din dyan, ay mapunta ka sa extreme. Mag-ingat din. Ha? Mag-ingat. Tignan natin ang aral ng simbahan, guidance ng simbahan, at aral ng salita ng Diyos. May mga kailangan makialam, pero sumobra naman, namundok na. Di ba? At na-rebelde na. Ha? Dahil kailangan makialam. Ha? O mayroon namang sobrang walang pakialam na pinikit na ang mga mata sa nangyayari kasi ganun din naman yun. So mag-ingat tayo ng extreme ideologies. Dahil meron tayong neutrality pero kondisyon. Pwede naman talaga, dapat naman talaga neutral ang simbahan. Ang simbahan natin, kaya mahal natin, hindi yan nag-a-anoint ng mga kandidato basta-basta. Ha? May neutrality. Unless na itulak na tayo. Tulad nung EDSA original, kung kailan pinalabas na talaga tayo ni Cardinal Sin. Ayan yan. Pasadahan ko lang para alam naman natin ito. Binanggit ni Father kanina. Ano ba kasi yung separation of church and state? Sinabi na yon. Para pag binabato sa atin, huwag nga kayo nakikaalam. Abay, yung separation of church and state, unite to prevent theocracy. Sa kasaysayan kasi, meron din mga nagiging state religion or ito mas delikado. Hey! Ang tukso ng kapangyarihan, hindi lang sa gobyerno, ha? Sa lahat yan. Kasama na sa simbahan. Kaya nagbabantayan din tayo. Ha? Binabantayan ng simbahan, ha? Pero bantayan din tayo kasi pwedeng yung leader ng simbahan, siya maging hari. Piniprevent yan sa Biblia pa lang The prophet cannot be king. May hari, may propeta. Yung propeta, si Elijah, si Nathan, nagpapaalala sa hari. Hindi sila magiging hari. Gets nyo? Kaya yun, dapat may separation of church and state. Pero sa paglilingkod sa tao, hindi pwede. Hindi mo pwedeng hiwalayin ang body and soul ng tao. Because tayo, may katawan, may kaluluwa. At yung kaluluwa natin, nasa katawan. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin, na ito lang ang mini-minister, yung kaluluwa, wala na akong pakialam sa katawan. May mga ganyang extreme, yan ang mga katawan mo, mamatay din yan, huwag na intindihin yan. Kahit magutom ka, pag namatay ka, wala nang, hindi pwede yun. Kasi, i-address natin dito, tama sabi ni Father kanina. Ang Panginoong Jesus, bago siya magsimula, mangaral, magpagaling, binigay niya mission statement niya. Ano gagawin niya? Ang linaw! Sabihin niyong lahat, ang linaw! Basahin niyo. Luke 4:18-19. Sabay-sabay. The Spirit of the Lord is on because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners, recovery of sight for the blind, set the oppressed free, and to proclaim the year of the Lord's favor. Ang ebanghelyo ni Lucas, madalas sinasabi ding the gospel of the poor, social justice. Ang linaw sa Panginoon, no? May spiritual, may physical. Kaya, paano natin isasagawa yan? How do we engage? How do we... How? Hindi po ako nagsasabi.
Kanya-kanya po tayong charism. Kanya tayo ng tawag. Kanya-kanya ng response, tugon, bawat parokya at bawat tao. Pero pwede ko i-share sa inyo ginagawa ng Light of Jesus? Pwede? Sa The Feast, may mga taga-feast dito. Halimbawa, kami po ay nakakalat na sa buong Pilipinas, sa buong mundo. May mga 500 feast na nagaganap once a week. Meron din mga liit-liit, libo na nagagather sila sa coffee shop, sa bahay, sa school, ang tawag feast lights. Sa biyaya ng Diyos, nakilala in the feast sa spirit-filled worship. Mga kabataan ang sumusulat sa amin ng worship, gaganda ng songs, parang mga Hillsong, ginagamit na rin natin sa simbahan, kahit pang born again. Parang si Don Moen, di ba? Kinakanta natin yun, pang born again. In-encourage tayo ng simbahan, gumawa ng ating mga sariling worship songs, more or less, katoliko. Hindi naman gumamit ng mga Hillsong, pero mas maganda. Ayan, nakilala tayo dahil sa mga worship songs. Nakilala din tayo sa practical preaching. Sa Brother Bo, kilala siya kasi simpleng-simple lang yung preaching niya. Bible-based, church-based, pero practical. Pang-araw-araw na buhay. Pagiging nanay, pagiging tatay, pagiging manggagawa, ipon ng pera, practical. Pero hindi lang po kami, hindi lang sa simbahan o hindi lang sa worship, sa misa. Hindi. Ano gawin? Tanong nyo, ano? Meron kaming mercy ministries at siguro ko ganyan din kayo. Halimbawa, nalaga ng 6 na po hanggang matanda sa sa mundo ng Rizal. Hanggang sa sila po ay tawagin ni Lord, yung naghahatid sa kanila. Ay, magastos po yan, pero inaalaga. May po tayo, Jeremiah, mga sexually abused girls, inaalagaan natin yan, may tahanan sila. Meron tayong Pag-asa ng Pamilya Foundation, meron tayong Grace to be Born, sa Pregnant Women in Crisis, meron tayong Hikers Foundation, nandiyan sa may daan-daan na ang mga napag-aral at mga pinulot ng mga bata sa lansangan. Meron tayong Jesus Cares for Cancer. Naku, madalas din ako dyan. Nakikita ko yung mga halos may taning. Tayo ang nagbibigay sa kanilang kaunting tulong material, spiritual. Meron tayo sa mga may ketong, lepers, sa Abra. Meron tayong Light of Jesus Prison Ministry. Dumadalaw at binibigyan ng formation at pag-asa ang mga preso, kung ano-ano pa. So, ano po yan? Kailangan ihayag ang salita ng Diyos, pero kailangan ding may aksyon. Kaya nga si kanin Father, nababasa natin, and faith without action is dead. Pero babasahin mo din, hindi naman din pwedeng panay action lang, walang dasal. Because action without faith can be blind or arrogance. Kaya balanse. Kaya nga krus. Dasal sa Diyos, likod sa kapwa. May pataas, may pahalang. So yan po ang mga munti namin ginagawa. Katunayan, mayroon pa kaming acts of love. Ano po yun? Pagyo, paglumindol, pag sumabong bulkan, pag bumaha, mabilis sa tugon. Ang aming munting komunidad para magpadala ng tulong, ang pera, pagkain, at counseling, ayan. Sa aming munting kakayahan. Ano po ang bahagi ginagawa ninyo? Sabi ni Father kanina, mahalagang dasal, pero mahalaga ang umaksyon. Ito, magwawalong buwan po kami. May feast po tayo. Alam niyo kanya? Tanong niyo saan? Sa Congress. Sa kaputan ng flood control. Tayo doon ng feast. Kaya nagay po kami ni Brother Bo, ng talks, buwan-buwan, sa mga congressman. Ayan po. Feast in Congress. At very sa tulong ni Doc Arby na taga-PPCRB, magbubukas tayo ng feast sa COMELEC, magbubukas ng feast sa Senado, magbubukas tayo ng feast sa DepEd, magbubukas tayo ng feast sa kausap mo na si Estela. At may mga nagsasabing, may pag-asa pa ba yan? Ano ba ginagawa nyo? Bakit?
At tatanong nga uli kayo, how do we engage? How do we get involved? Is there only one way to do it? Or marami tayong mga pamamaraan? Pakita ko sa inyo ito. Papakita ko sa inyo. Maaring familiar sa inyo ang ganitong pakikibahagi. Halos sa araw-araw, kanyang rally. Kaya naman ng simbahan, tatawag din sa atin. Ha? Mag-iingat lang kayong sumasama kung sino yung nagtatawag. Ha? Pero meron ding mga makipag-isa. Trabaho na lang. Kapay ka na. Ikaw, tagumpay din naman na. Mga taksi! Gusto niyo, sumama na lang sa amin! Sama-sama natin kasi dito! Baka naman pwedeng suportahan na lang tayo. Tapos, pwedeng magkaisa na lang tayo. Yan yung mga iba't ibang mga senaryo na nakikita natin ngayon. Ngayon, ano tayo dapat? Hindi po ako magdidikta sa inyo yan. Kasi may kanya-kanya tayong tawag eh. Yung mga lumalabas at sumisigaw, naniniwala ako meron silang papel na ginagampanan. Abay, sa kasaysayan natin, kung di kumibo at nag-akla sila Andres Bonifacio, hindi lumaban, sila Luna at sila Aguinaldo, baka hanggang ngayon tayo pa rin ay nakakala ng pagkaalipin. O kung hindi nga tayo lumabas nung nagtawag sa EDSA, baka hindi nagkaroon ng ganong kasaysayan sa atin. So, may papel ito eh. Kaya ako sinasabi ito, para wag naman nating sabihin, ang iingay nyo, uy, pang-traffic lang, mayroon silang papel na ginagampanan. Pero, sa akin lang ito, wag naman nating sabihin yung mga nakikiisa ay mga enabler kaagad, di ba? Yan tayo ngayon eh. Paano yung milyong nagtatrabaho sa gobyerno? Lahat ba sila? So, may mga taong gustong makipag-isa, sumuporta, at merong tinig na kailangang labanan. Sa akin, may lugar po sila. Alam niyo kung bakit? Palakpakan na lang natin si Christian at si James. May sinasabi sa Biblia, hindi ko po pinalalabnaw ang pakikilaban, Gusto ko lang pong lagay sa perspektibo sa Biblia. Tingnan niyo po. Romans 13:1-6, Hindi po ako nandito para labnawan ang pakikibaka, pero tingnan niyo. Alam niyo yan. Sabi, let everyone be subject to the governing authorities. There is no authority except that which God has established. So meron din talagang sinasabi sa Biblia na tayo ay makiisa sa mga pinuno, sa mga namumuno. The authorities that exist have been established by God. Sunod. Pero eto lang, sunod po. For the one in authority is God's servant for your good. Sabihin niyong lahat, God's servant for your good. Biblia nagsabi niya, no? Tignan niyo, susunod. Kaya, ano sabi niya? You pay taxes. For the authorities are God's servant. Give to everyone you owe them. You pay revenues, you give them honor. Sino unang nagpakita sa atin yan? Tanong niyo sino? Si Jesus. Siya nagsabi, ibigay kay Cesar ang kay Cesar at ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Katunayan, sila'y nasasakop ng mga Romano. Pero nagbayad ng buwis si Jesus. Kumuha pa nga sa bunganga ng isda si Pedro para magbayad. Kaya nga maraming na-frustrate kay Jesus eh. Kasi ang inaantay nilang Mesiyas, akala nila lalaban. Tulad ni Haring David. Warrior. Kaya nung akala nila, ba't hindi lumaban ito? Bubuhati na si Jesus, dadali na sa Malacanang, o dadali na sa, nung nagparami siya ng tinapay, eto na, siya na.
Kaya nung pumasok sa Jerusalem na nakasakay sa donkey, eto na! Revolusyon na! Palalayasin na natin ang mga dayuhan. Hindi naman yun ang ginawa ni Jesus. Kaya nga marami nagsabing, peki pala ito pako sa krus. Ang inaalakala kasi nila physical na labanan. Ay hindi naman yun ang ginawa ni Jesus. Ngayon, sinasabi ba ngayon ni Jesus sa ginawa niya hayaan na lang tayong sakupin? Pumayag na lang tayo? Abay, hindi rin. Papayag tayo. Ito yung operative word niya. Kung yung mga namumuno are God's servant. For your good. Pero pag tumatalikod na sa batas ng Diyos, ay meron ka ng obligasyon at karapatan na tumalikod din. Mabilis na kwento. Kilala niyo si Shadrach, Meshach at Abednego? Yung mga pangalan na yan ay Babylonia na mga pangalan. Sinakop ang Israel sa isang kwentong hindi marami ang nakakaalam, exile. For 70 years, niransak ang bayang Israel, dinala sila sa Babylon. Dasal sila sa Diyos, palayain mo kami. Ilang taon sila bago nakalaya? 70 years. At dahil 70 years silang nando doon, magugulat kayo sa sinabi ni Yahweh, ng Diyos. Pero yung mga magagaling, mahuhusay, mga gwapo pa nga, mga talentado, naglingkod sa hari ng Babylon. Isa na doon, si Daniel. Daniel, kilala ninyo? At itong tatlong to kaibigan niya. Ang pangalan nila sa Israelite, si Hananiah, si Mishael, si Azariah. Aba, nagpapalit pa ng pangalan. Bakit? Naglingkod sa hari. Kung ngayon yan, o kahit sabihin nila, taksil. Mga makapili. Traidor. Bakit kayo naglingkod sa kalaban? Naglingkod sila ng mahusay at ng buong katapatan. Pero may nangyari. Alam niyo kwento? Tanong niyo ano? Si King Nebuchadnezzar, yung haring kanilang matapat na pinaglilingkuran, nagpagawa ng Diyos-Diyosa na malaki. At politika din yan Kasi naiinggit yung mga Babylonian sa hari, politika. Nainggit dun sa tatlo, na Hebrew sila, ang taas ng posisyon. Kaya may naisip sila, paggawa ka ng Diyos natin. At lahat dun dapat, yumuko. Pag bumusina, yuyuko. Alam nila yung tatlong yan, tapat kay Yahweh. Kaya sasablayan. Sinusundan nyo? Naniwala si Hari Nebuchadnezzar. Pagawa siya ng mataas na imahen ng Diyos nila. Nung pinagawa na, bumusina, yukuan ng lahat. Both Hebrews at Babylonians. Pero hindi yung tatlo. Kaya yun ang hinihintay ng mga kalaban nila. Nagsumbong sa hari. Mala, yung tatlong magagaling na mga Hebrew na naging babae, hindi yumuko. Utos mo, pag hindi yumuko, parusahan ng kamatayan. Yung hari, gusto niya itong tatlo, itanong niya, ba't hindi kayo yumuko? Anong sagot nila? Iisa lang ang Diyos namin. Maglilingkod kami sa iyo bilang hari, pero pagdating sa pinakamataas na pagyuko sa Diyos, hindi kami bibigay. You should know where to draw the line. Maglingkod ka sa amo mo, maglingkod ka sa magulang mo, maglingkod ka sa gobyernong ito, gobyerno ito Pero, pag pinayuyuko ka na sa maling Diyos, are you following? Humanda ka. Sabi niyo, humanda ka. Hanggang sunugin sa apoy. Nangyari dyan sa tatlong yan, baka hindi nyo alam. Ang utos, kapag hindi yumuko, lalagay sa apoy. Ano sabi nung tatlo? Ay, nako! Hindi kami yuyuko, kahit na ipasok kami sa apoy. Ano sabi nila? Ang Diyos namin, ililigtas kami. Pero ito nakakamangha, sabi nila, pero kahit kami hindi iligtas,
hindi pa rin kami tatalikod sa Kanya. Grabe. Ilan sa atin ang magsasabi? Maglilingkod ako sa kumpanya ko, maglilingkod ako sa pamahalaan, maglilingkod sa amo ko. Pero pag mali na pinapagawa sa atin, o sa akin, kahit pa ilagay ako sa apoy. Pero dapat alam niyo yung kwento, tapusin ko, mahirap yan. Kasi nung nilagay sila sa apoy, 3 nilagay, naging 4. Yan yung the fourth man. Kaya sabi nung hari, oh, di ba 3 yung nilagay natin? Ba't naging 4? At yung ika-4, mukhang anak ng Diyos. Lumabas sila, walang kasunog-sunog. Kaya si Haring Nebuchadnezzar, pinuri ang tunay na Diyos. Kaya baka may sinasabi sa atin yan. Hindi ko sinasabing pangkalahatan. Pero para dun sa mga makikisa, pero alam nila kung kailan maninindigan, baka yun ang tunay na nakakapagpabago, na kahit dalhin ka sa apoy, makita nilang hindi ka bumigay, yun ang tunay na nakakapagpabago ng mga hari, ng mga bayan, at ng buong sangkatauhan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sabi sa iyo hindi ka lang magliliwanag, mag-aapoy ka pa. Handa ka ba? Palakpakan natin ang Panginoon. At ito nakakamangha dyan, kung susundan niya ang kwentong yan. Sigurado ko, paborito niyo yung Jeremiah 29:11. For I know well the plans I have in mind for you. Plans for your welfare, not for woe. Plans to prosper you and plans to give you a future of hope. Pero alam niyo ba kung ano konteksto nun? Kaya tayo mga Katoliko, alam natin ang konteksto ng Biblia, hindi lang yung isang basa doon, tapos yun na. Alam niyo ba konteksto doon? Sabi ng Diyos, may plano ako para sa'yo. Pauunlarin kita. Amen? May pag-asa ka. Amen? Pero saan sinabi ng Diyos yan? Habang sila'y nasa alipin sa Babylonia. Nakalaya ba kaagad sila? Nakalaya? Ilang taon? 70 years. Ano sinabi ni Yahweh? Tanong niyo ano? Lalaya kayo. Pero habang nandiyan kayo, build houses. I know. This is what the Lord Almighty God of Israel, while they were in exile to Babylon, build houses, plant gardens, eat what they, marry and have sons, and 5 wives for your sons, that they too may have increase in number there. Do not decrease. Seek the peace and prosperity of the city. Pagdasal yung umunlad yung syudad. Anong syudad yon? Syudad ng kaaway nila yon. Pero ano sabi ng Diyos? Magtanim na kayo dyan. Mamuhay na kayo dyan. Magsipag-asawa na kayo dyan. Tanong nyo bakit? 70 years kayo dyan eh. Alam nyo, sasagutin ng Diyos sa mga panalangin natin. Amen? Pero hindi mo alam kailan. Hindi mo alam kailan. Kaya habang hindi pa sinasagot ni Lord yan, kung nasaan ka man, gawin mo na dapat mong gawin. Ay sinabi niyo. At ipagdasal mo kahit yung mga nangaalipin sa'yo. Ha? Kasi pag sila umunlad, uunlad din kayo. O sinabi ba niya magpaalipin kayo? Hindi. May ginagawa ang Diyos. Ha? Pahayaan mo siya ang may last say nun. Ikaw, kumilos, magtrabaho, lumaban din. Ha? Pero, ibigay ang huling say kay Lord. Kaya niya sinabi ngayon, for I will prosper you and I have a plan for you. Because in the end, ito ang gusto kong sabihin. Hindi kanya-kanya ito. Tayo ay bayan ng Diyos. Alam niyo ba sa Old Testament pa lang napaka-makabayan na. Hindi solo-solo eh. Tinawag ni Lord si Moses, tinawag niya si Abraham, tinawag niya sila David. Pero alang-alang sa kanyang bayan. Kaya ikaw, yung katabi mo, tinatawag ni Lord yan. Hindi lang para sa Kanya, kundi para sa bayan natin. Kaya, pinapaalala ko sa inyo, 2 Chronicles 7:14.
Alam na alam natin, kinakanta natin yan. If my people humble themselves and pray, Lord, heal our land. Di mo sinabi, Lord, heal my house. Bahay mo lang, bahay mo. Idamay mo naman kami. Ha? Heal my life. Pwede rin yun. Pero pagka-heal ng life mo, maging healer din kami sa iba. Hindi solo-solo. Kaya ang tawag sa atin ng Diyos, personal. Pero bilang bayan. Kaya pag tayo nagdasal, pagdasal mo sarili mo, pero pagdasal mo din yung bayan. Pagdasal mo yung komunidad, ayan, no? Heal our land. Ano tawag sa atin? Simbahan. Anong tawag sa bayan? Sambayanan. Pagsamahin natin, tayo ang simbayanan. Simbahan at bayan. At ang simbayanan, pananagutan. Hindi pwedeng opsyon. Hindi tayo tulad ng kapitbahay ko. Basta malinis yung kotse niya, binubugbog sa tabi. Ha? Storbo lang yan eh. Hindi. May pananagutan ka. May pakialam ka. O bago ko tapusin. Ha? Mahilig po, teacher din po ako ng languages eh. Pero neurolinguistic. Gusto ko yung sa salita pa lang, tignan mo. Sabihin nyo, pananagutan. Ano salitang ugat? Mananagot. Sagot. Diba? Sabihin nyo, sagot. Bakit ka sumasagot? Kasi may tanong. Pag tinawag ka, pre! Ang gagawin mo? Lilingon ka. Tutugon ka. Sabihin nyo lahat, responsibility. Ando doon oh, ability to respond. Hindi manhid. Hindi walang pakialam. Pero gusto ko yung salitang pakialam. Huwag mong pinakikalam buhay ng may buhay. Yun, bawal. Pero itong pakialam na ito, ang ganda. Sabi nyo, pakialam. Ano salitang ugat? Alam. Kaya hindi pa alala ko, sinabi ni Father Eric kanina yan eh. Lalo na sa panahon ng fake news. Bago ka makialam, alamin mo muna. Baka pakialam ka ng pakialam, wala ka namang alam. Eh lalo na ngayon pagbukas, wala nang masyado nanonood ng radyo o nakikinig ng radyo o TV, lahat sa social media. Eh pagbukas mo yan, nako, kakalito. Lalo na sa AI. Pwede pakita, patay ka na. Pwede pakita, kinulong ka. Pwede pakita dyan, mayroon kang kalaguyo. Kaya alamin muna para wasto ang pakikialam. Makinig, makipagtalastasan, magtanong. Kaya nga synodality, usap tayo. Bago tayo gumawa ng konklusyon, usap. At hindi ko mo pwede kang mag-post sa Facebook. Post ka na ng post. Alamin mo muna. Bakit? Kasi in the end, hindi natin tanong yan. Tanong ni Cain yan. Nung pinatay yung kanyang kapatid, nagsinungaling pa siya. Nasaan ang kapatid mo? Sabi ng Diyos. Sabi niya, bakit? Ako ba takapagtago ng kapatid ko? Am I my brother's keeper? Pero pag tayo tinanong niyan, are we our brother's keeper? Ano ang sagot? Yes, we are. Everybody say, yes, we are. At tatapusin ko ito ng magandang pinaalala sa atin ni Father kanina. Bandang huli, pag umarap tayo sa Diyos, ang itatanong lang naman natin, Matthew 25. Nung ako nagugutom, nung ako nauuhaw, nung ako walang damit, nung ako. At magtatanong ka, kailan ka nagutom, kailan ka nauuhaw? Anong sagot niya? Whatever you did to the least of my brothers and sisters, you did it for me. Ito nga yung huli kong gusto sabihin, pakinggan niyo po. Yung pakikialam at pagdamay sa kapwa, huwag lang natin gawin pag may crisis. Huwag lang pag may bagyo, pero lalo na pag may bagyo, may kalamidad, o pag may political crisis, huwag. Gawin nating way of life. Sabihin nyo nga po, way of life. Kaya kami sa Light of Jesus tinatanong, bakit pag eleksyon, tahimik kayo? Wala kayo ni-endorse? Hindi kami tahimik. Ang kandidato namin si Jesus. Kaya hahanapin natin yung kandidatong katulad ni Jesus. Pero hindi kami magsasabing ito iboto nyo. Baka sumabit pa tayo, magbago yun. Ang dami ng ganyang nangyari, hindi ba? Inanoint, tinayanan natin lahat ng pag-asa natin, biglang nagbago. Kaya
nirespeto natin ang bawat isa sa iyong konsyensya. Anong ginagawa nyo? Ay, may eleksyon o wala, ibabalik ko sa inyo. Nagpapakain po kami, nag-aalaga ng matatanda, nagpapaaral po kami ng mga streets. Hindi po yan kapag mayroon lang political crisis. Yan ay ating buhay. Let's make it a way of life. Amen? Tumayo po tayong lahat. Alam niyo po, ang anak ko, 30 years old na siya ngayon. Isa siya sa aming worship leader sa community, sumusulat ng mga kanta, nagli-lead ng worship. Nagtapos po siya sa Ateneo, at sa Ateneo, ang kanilang motto ay Man for Others. Natutuwa ako kasi bukod sa tinuturuan ko siya, tinuruan siya ng paaralan niya, ay isang tinuro ko din sa kanyang praktikal, lalo na ngayon, ay mag-impok. Tinuruan ko siya, bata pa lang siya ng 20%. Tinuruan ko siya mag-tithe, 10%. Tapos yung baon niya, pag 100, yung 20 pesos, itatabi niya. Kailangan natin yan, financial literacy. So si Ayo, anak ko, pag may baon siya, 100, 20 pesos automatic, itatago niyo sa mataas na ibabaw ng cabinet, di niya abot. Yung lola inang niya na nakatira sa amin, nakakaabot lang nun. Marami-rami na siyang ipon. Grade 2 lang ata siya nung grade 3. Excited siya, Dad, I have plenty of money now there. I don't know how much, but I have savings. Very good, man. Isang araw, pag uwi namin, sinumbong siya ng lola niya sa amin. Nako, yung anak niyo, kausapin niyo. Ay, bakit po? Hiningi sa akin yung pera, pinilit ako. Lahat ng ipon niya, kinuha. Ay, di ba bilin po natin yun na nakos, pinilit ako eh. Kinausap natin siya, Ayo, what happened? We taught you the discipline. We taught you delaying gratification. What did you do to your money? Kwinento niya. Dad, I was walking outside and I saw our neighbor. Dati yung kapitbahay namin, walang bahay, wala pang bahay, mahabang kwento, away sila magkamag-anak. Gumawa ng barong-barong. Tapos nakikabit, parang may kuryente siya, hindi ko na alam kwento. Pero walang pangbili ng fluorescent. Parang naputulan or something. Kinausap niya, naawa siya. Pinakuha niyang pilit yung pera, binigay niya lahat. Tapos, Dad, I gave my money to tita, ganun sabi niya. Because they don't have light. And I pitied them. And now they have light. I'm so happy, Dad, and they are happy. Sorry, Dad, I did not save my money. Alam niyo, that was one of my proudest moments about my son. Tinuruan ko siyang mag-handle ng pera, tinuruan ko siyang mag-impok. Pero ang mas nanaig na naituro sa kanya at tumimo sa kanya ay pagkailangan kang tumulong sa kapwa, handa kang magsakripisyo para ang iba ay higit na mabuhay. Sinabi ko, kailangan natin ng structural change. Amen? Pero parang minsan, Babylon yun 70 years, ang tagal. Kaya habang inihintay mo yon, baka naman may kapitbahay kang walang kuryente o may madaanan kang walang pagkain, aantay mo pa yung structural change. Tulungan mo na. Agad-agad. Huwag nang maghintay. At lahat tayo makakatulong sa pagbabago ng lipunan kapag yung magagawa mo ng maliit ay gawin mo na. At hindi siya option. Yan ay pananagutan. Ang ating pong panalangin ay ang ating awitin. Sasamahan niyo po ako. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Walang sino man ang nabubuhay
sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling. Tayo pong lahat sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man. Tayo ay nagdadala ng balita na kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na... Pwede ba tayo maghawak ng kamay? At tayong lahat, itaas natin ang kamay. Sabay-sabay nga nag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling. At huwag na tayong maghintay bukas, mamaya, ngayon na. Yung nasa paligid mo, yan ang una mong pananagutan. Kaya kamayan mo siya, yakapin mo siya, sabi mo sa kanya, pananagutan kita. Sige po! Go! Kahit mga taga-ibang parokya, kahit di mo kilala, sabi mo sa kanya, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Luwalhati sa masa anak na Espiritu Santo, kapahanong sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Mabuhay ang Pilipinas, mahal ng Diyos ang ating bayan. God bless you all!